Isang magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po'y magsitayo lahat at tayo po'y makakaparinig ng salita ng Diyos. Let us turn our Bibles in the book of Nehemiah chapter 4 on verse number 6. Alam ko po ang bawat isa ay familiar na sa ating babasahin. I have a short period of time. Kaya I hope na makuha po natin ang mensahe ngayong hapon. Let's read all together Nehemiah chapter 4 verse 6. All together, are you there? Amen? Amen. Let's read all together in verse number 6. Ready, begin. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had mind to work. Tayo mag-pray. Lord, salamat sa biyaya at pribilehiyo na inyong binigay sa akin upang maipangaral ang inyong salita. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran and help me to be a channel of blessing. Thank you, Father, for your goodness. In Jesus we pray. Amen. Tayo po'y magsiupo. Again, isang magandang hapon po sa bawat isa. Sa mga kapastoran po namin, maraming salamat po and it's a great privilege. And ngayong hapon, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil dito sa ating nabasa, it is very familiar with our in us that this context talks about Nehemiah when the time that he built the walls. Pero para makontian lang po natin ang time, the title of my message is Passion for the Work of God. Alam niyo po, napakahalaga na tayo po'y magkaroon ng passion. Pag sinabi nating passion, it means an intense desire or enthusiasm for something. Alam ko po lahat tayo tinawag ng Diyos dito sa gawain, pero maraming pagkakataon, may mga taong akala o sinabi nilang tinawag sila ng Diyos, pero maraming pagkakataon na nilet go nila ang panawagan sa kanila ng Panginoon. But this time, matutunghayan natin, ano ba ang naging dahilan, bakit si Nehemiah nandun yung kanyang passion sa gawain na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Number 1, we will see here the burden for the work. I want you to consider on chapter number 1, on verse number 3 to 4, when the time na nalaman niya na ang walls ng Jerusalem was being destroyed, we will see here na nandoon yung kanyang intense desire or yung burden sa gawain ng Diyos. Letter A, makikita natin dito yung kanyang compassion sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, sa maraming mga Kristiyano, tinawag sila ng Diyos or maaring they are just a normal member, but we will see na kapag ang gawain ng Diyos was being napabayaan, para sa kanila, wala lang. Para sa kanila, okay lang na walang magagawa ng responsibility. Pero salamat tayo, iba ang pusong binigay sa atin ng Panginoon that every time na tayo nakita natin, walang magsosowinning, walang magpapagamit, we are the one who will volunteer and to give our life para sa gawain ng Diyos. Makikita natin dito yung compassion. Hindi pinakinggan ni Nehemiah yung kahit sino mga tao, but he was really grieved. Sakit na sakit yung kanyang nararamdaman. On Nehemiah chapter 1 verse 3 to 4, makikita natin the Bible said, and it came to pass when I heard this voice, on verse number 4, that I sat down and wept. Kapatid, kailan ka nanalangin at umiyak sa Diyos na nakita mong gawain ng Diyos na papabayaan? Kailan tayo nagkaroon ng compassion that every Sunday, kakaunti lang ang bisita or maaring wala ka nadadalang bisita sa gawain ng Diyos? Kailan ka huling humiling sa Panginoon na, Lord, give me person na madidisciple, give me person na madadala sa gawain ng Diyos? When is the time that you ask something for God? Isang beses, ang bunga yan po hinihingi sa Diyos. Hindi po yan aksidente, pero yan ay magsisimula kung tayo magkakaroon ng compassion. Amen. Number 2, makikita natin, siya po ay umiyak. Talagang umiyak, nag-ayuno, nanalangin. Ipinakita dito ni Nehemiah yung kanyang burden. It's not just an emotional thing. Makikita natin, when the time that Nehemiah was being moved to what happened to the Jerusalem, hindi lang siya naawa, kundi gumawa siya ng paraan to build that walls. Alam nyo, ganun din po tayo. Sa gawain, hindi lang tayo puro panalangin. Ang panalangin natin, ina-action na natin. Amen. Ang panalangin natin, ina-action na natin dahil sinong kikilos? Kundi tayo lang rin namang mga taong tinawag ng Diyos sa gawain. Amen. Sometimes, we are busy praying to our personal struggles. I know na bilang isang anak ng Diyos, maraming pagkakataon, you are struggling emotionally, physically. Pero kapatid, there is a greater problem that must be solved. And that is ang kaluluwang tao na dapat maligtas. When the time that Nehemiah was on that situation, maraming mga tao na ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapatid, Bible student, how's your love in the ministry?
Maaring dito sa Bible school, you are good, but at the church, you are not really good. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:58, let me encourage you, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. These are the three that we must have: the burden for the work, boldness for the work, and building in the work together with the people of God. And that's all. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos.